Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest po nating updates sa minomonitor nating bagyong si Halong sa araw ng Martes, October 7, 2025. Na kung saan nag-intensify pa ito into typhoon category sa mga nagdaang mga oras. At huling namataan sa layong 2,035 km east-northeast of extreme northern Luzon. Na kung lumakas pa ang kanyang hangin na may taglay na nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 100 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 150 km per hour. Samantalang kumikilos ito sa bilis ng 10 km per hour west-northwestward. Mapapansin natin na mas lumapit pa ito sa ating Philippine Area of Responsibility. At bagyan nga rin nitong tinutulak ang hangin nagbumula sa hilaga ng ating bansa na galing sa may North and South Korea na malamig na hangin or hanging amihan na siyang nagdudulot din sa ating mga kalat-kalat na pag-ulan at malamig na temperatura. Samantala narito ang posibleng dadaanan ng bagyong Halong na kung saan humina ang tsansa na ito ay pumapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Narito ang tropical cyclone track ni Bagyong Halong na kung saan bahagya pa ito kikilos pahilaga, kanluran. Bahagya pa itong lalapit bago tuluyang lumihis ng ating Philippine Area of Responsibility. Possible nga itong lumapit sa bansa ng Japan na kung saan ninyo makikita sa pinaka-latest track natin sa bagyong si Halong. Kaya kahit ganap na itong typhoon category, ay wala itong direktang epekto sa ating bansa dahil ang kanyang pagkilos ay pahilaga, silangan sa mga susunod na mga oras. Ngunit, kapansin-pansin na rin ang pagtulak niya ng hanging amihan na siya namang nakakaapekto sa may silang bahagi ng ating bansa na nagdadala ng bahagyang maulap na papawirin pagsapit ng hapon. Mabahagya din sinasamahan ng mga biglaang buhos ng ulan dahil sa dulot nitong mga thunderstorm. Ang tanong, bakit ba nagkakaroon ng thunderstorm ang amihan na kung ito ay malamig na hangin na nanggagaling sa malamig ng bansa o malamig na temperatura? Dahil po yan sa mainit na temperatura sa ating bansa at ng ating karagatan na kung saan kapag mainit na temperatura ay sasamahan ng malamig na panahon na siyang lumilikha ng reaksyon ng pag-evaporate ng panahon sa atmosphere na kung saan kapag ito ay namuo sa inyong himpapawid at fully developed ang mga cloud cluster na siyang nagdudulot ng mga pag-ulan at mga maulap na papawirin ng inyong mararanasan kung bakit may mga biglaang buhos ng pag-ulan na amihan naman ang nakakaapekto. Kaya kung inyong mapapansin, pagsapit ng hapon at gabi, mas ramdam na natin ang malamig na temperatura, lalo na sa may silang bahagi ng ating bansa. Dahil na po yan sa malamig na hanging amihan. Ramdam natin kapag bare months dahil ito ngayong season ng pagkakaroon ng pag-snow sa ibang bansa na siyang nakakaapekto tayo dahil sa ihip ng hangin na nanggagaling sa hilaga ng ating bansa at yan po ang hanging amihan. Samantala, bukod nga rito sa bagyo na ating minomonitor, patuloy din nating minomonitor ang low pressure or cloud cluster sa may silangang bahagi ng Mindanao. Natili pa rin ito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung ito ba ay lalakas or malulusaw sa mga susunod na mga oras or araw, kaya aming papaalala maging alerto at updated sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas para sa mga latest update ukol sa mga namumuong masamang panahon ng ating bansa. At sa magiging lagay ng ating panahon, sa kasalukuyan, tayong hanging habagat na patuloy pa rin umiiral sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Makikita nyo ang pagsalubong ng hanging amihan at habagat na siyang lumilikha ng cloud cluster at mga thunderstorm dahil sa pagdevelop na kung saan kapag tayo ay natapatan, nakakaranas tayo ng maulap na papawirin
at kalat-kalat na pagulan. Umaga, mas apektado nito ang silangang bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang ang Palawan area dahil dito mismo galing ang hanging habagat. Para naman sa magiging lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Ngunit, iba yung pag-iingat na rin po sa mga nais pumalaot para na rin sa ating kaligtasan. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng ating panahon sa ating bansa at sa lagay ng masasamang panahon na nabuo sa ating bansa. Ingat po mga kababayan. Bye for now!